Hello, welcome back sa aking YouTube channel guys. So today's video ay pag-uusapan natin yung mga do's and don'ts na kailangang malaman ng mga kapwa natin, mga Pinay na gustong magtrabaho dito sa Saudi Arabia. Or else nandito na sila tapos wala silang alam sa mga bawal at mga hindi nila dapat gawin dito sa Saudi Arabia. So, bago tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay pakapindot ng subscribe button at ng notification bell para updated ka sa ating mga susunod na video. So, let's start guys. So yun nga, hindi naman siguro, nakikita naman siguro natin sa mga news, mga viral, na marami tayong mga kababayan ang natapahamak dito sa Saudi Arabia. Kasi siguro hindi nila alam yung mga bawal, akala nila okay lang, nagagawin nila yung ganung bagay, tapos hindi pala yun allowed dito. So napapahamak sila. Thanks God na lang na minsan, napaparusahan lang sila na ma-deport at mapauwi sa atin. Pero paano kung makulong o kung ano-ano pang mga maparusa na ibigay sa kanila kasi mahigpit talaga yung batas dito sa Saudi Arabia. So, ano-ano ba yung mga dapat nilang malaman? Para sa akin, number 1, para malaman mo tong mga bagay nito. Kasi nagpipidos tayo, di ba? Once na nagpidos, huwag kang matulog sa pidos. Ayan ang dapat mong gawin. Kung ikaw ay mag-a-abroad pa lang at wala ka pa dito sa Saudi Arabia, huwag kang matulog sa pidos. Pakinggan mo yung mga batas, kasi sa pidos sinasabi nila yung mga do's and don'ts. Huwag mong gawin to, bawal to. So, napakahalaga po na pupunta tayo dito sa bansang ito na alam natin yung mga bawal at hindi natin dapat gawin. So, itong video na to ay sana makatulong dun sa mga kababayan natin na gustong magtrabaho dito para sila ay manatiling safe at ligtas sa kapahamakan. So, number 1 is, kapag dumating ka sa bahay ng amo mo, sa employer mo, i-orient ka naman nila eh. Sasabihin nila sa iyo yung mga dapat mong gawin. Sasabihin nila yung mga ayaw at gusto nila. So, as much as possible, na kaya mong sumunod at wag kang pasaway, sumunod ka para hindi ka mapahamak, di ba? Tapos, pinakamahalagang dapat gawin para sa akin, meron ka dapat mga list ng contact numbers, mga just in case of emergency na mangyari yung kinatatakutan natin. Pwede kang tumawag sa polo, pwede kang tumawag sa embahada. May mga taong kilala ka na pwede mong tawagan just in case na emergency, lalong-lalo na yung mga tao na nandoon sa mismong bansa na pupuntahan mo. So, mag-list down ka sa notebook mo kagaya ng ginawa ko. Para just in case in emergency na kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng rescue, meron kang agad-agad matatawagan, di ba? So, i-list, lagay mo yun sa cellphone mo o kaya sa isang notebook, sa isang papel at itago mo. So, yun ang isa sa mga dapat mong gawin. So, ayan, mayroon kang list ng mga listahan. So, dapat marunong ka rin mag-aral, unang-una ng salita nila. Walang pumunta dito ng marunong na magsalita ng Arabic. At minsan yung sasabihin mo na, ay hindi ako masyadong magaling mag-English. Meron po tayong Google at meron tayong YouTube. Kapag may free time ka, pwede kang mag-aral. Para at least, yun bang hindi ka mukhang walang alam. Yung alam ng employer mo na, ay marunong to. Hindi ko to pwedeng apihin at apakapakan. Kasi marunong to. Diba? So may Google. Pwede mong i-search doon yung gusto mong Englishin, gusto mong i-Arabic, isi-search mo lang doon sa Google, itatype mo, malalaman mo na doon. So, kailangan din nating mag-aral. Para bang pumunta tayo dito sa Saudi Arabia, hindi lang para magtrabaho. Kailangan nating mag-aral at matuto for the sake of the safetyness. Para lagi tayong safe. Para aware tayo. Aware tayo na ano man yung sinasabi nila, naiintindihan natin. Para
syempre maganda na rin yun para minsan kasi yung hindi magandang communication ng isang employer at saka ng isang syagala yung tawag dito sa kasambahay. Minsan kasi kaya nagkakaroon ng misunderstanding at hindi pagkakaunawaan kasi hindi sila magkaintindihan in words. Wala silang magandang communication. Yung bang kailangan ng isa galit na, hindi naman pala. Napalakas lang yung boses ng amo, kailangan mo galit na. Kasi hindi mo siya naiintindihan. Kailangan ng amo mo, hindi mo siya gustong sundin, hindi mo siya masunod kasi hindi mo siya naiintindihan. So, yun, isa pa yun sa kailangan mong gawin. Magkaroon ka ng self-study. Mag-aral ka by YouTube, by Google, by dictionary. Mayroong mga videos, may mga tutorial dyan sa YouTube, sa Google. Paunti-unti, kapag may free time ka, pwede kang mag-aral at pag-aralan mo yung mga makakatulong sa'yo, makakatulong sa sarili mo para palagi kang safe. Sabi nga, mag-isa ka lang, pumunta ka ng Saudi Arabia, alam natin na talagang mahirap tong bansa na to. Marami tayong napapanood na napapahamak. Minsan kasi, lalo na yung mga employer dito, yung mga amo, may initin ng ulo nila. Kasi kapag naano nila na, ay wala tong alam, parang lagi silang galit, ganun ba? At kapag naano nila na, ay wala tong alam, parang okay lang na gawin nila kung anong gusto nilang gawin sa atin. So kung marunong tayo at kita nila na marunong tayo, hindi nila magagawa yung basta kaapak-apakan at api-apihin, di ba? So yan, maraming ang pwedeng pag-aralan sa YouTube, sa Google. Kung gusto ng amo mo na palagi kang nagluluto, kasi kapag may alaga kang bata, kailangan talaga marunong kang magluto. Kasi kapag ikaw yung naiwan ng kasama ng bata, hindi naman pwede nakakain ka tapos yung alaga mo hindi. So may mga tutorial dyan, pwede mo ring tingnan kung ano ba yung mga kalimitan na kinakain ng mga bata. Or minsan tinuturuan naman talaga ng amo mo, ng magiging employer mo na magluto. So mag-take notes ka. Kapag tinuruan ka, kumuha ka ng papel at ballpen. Kung hindi mo agad mag-get, i-take note mo. Then sa sunod, i-try mo siyang gawin. Once na nakita ng amo mo na ganyan na, seryoso ka sa ginagawa mo, gusto mong matuto sa mga itinuturo niya, promise, good shot ka agad sa kanya kasi alam niya na sincere ka sa trabaho mo. Nasipag ka, gusto mong, hindi naman pa-impress. Hindi mo kailangan magpa-impress. Just say na you want to do your best. Gusto mong gawin yung best mo para maging maayos yung relationship between you and your employer. Kasi kapag maganda yung relationship nyo, palagi kang safe. Magkakaroon sila ng malasakit at concern sa iyo, di ba? So yun, kapag may tinuturo sa orientation, makinig ka. And para sa akin, wag na wag mong gagawin ang kapag kausap mo ang iyong amo, gagamit ka ng cellphone sa harap niya. Yes, marami dito ang allowed na gumamit ng cellphone. Na-allowed nila yan. Lalo na kung mabait talaga. Magkaroon ka ng respeto. Kahit allowed, pumasok ka sa kwarto kung kailangan mong gumamit at gamitin mo sa oras ng trabaho. Yung malinis ng lahat. Wala na silang makikitang kalat. Pwede ka nang gumamit ng gadgets. Kung anumang gadgets yan. So, hindi ka mapapagalitan. Hindi ka mababadshot, di ba? So, kung allowed man, wag nating aabusuhin yon na payag naman siya na mag-cellphone ako. Tutut ako dito. Siyempre, oo, nandyan yung dadaanan natin yung homesick. Sa cellphone, nandyan yung makaka-chat natin ang family natin, matatawagan natin. But bigyan mo ng limit yung sarili mo. Kapag kita mo na makalat pa ang iyong alaga, hindi pa kumakain, bitawan mo muna si cellphone, unahin mo muna yung mga dapat mong gawin. So, walang magiging rason yung amo mo para magalit siya sa'yo, di ba? Kasi alam niya na inuuna mo yung trabaho kaysa sa sarili mo, kaysa sa pagsiselfone, kaysa pagiging boring, at paghahanap na maging happy ka kahit na malayo ka sa family. And also, dito, marami man kayong nakikita ng mga syagala na nagpipicture, nagsiselfie na kasama si alaga. Kung bago ka pa lang, kakausapin mo muna yung amo mo, hingi ka ng permiso sa kanya kung pwede ka bang
take ng picture sa loob ng bahay, kung bawal sa loob ng bahay, kasi meron talagang ganon, gusto nila ng privacy. Sa kwarto ka lang, sa CR ka lang magtiis, doon ka lang. And kapag ganon, at may alaga ka, lalo na kung babae, ay wag na wag mong isasama talaga sa picture o sa video, kasi pwede ka nilang kasuhan. Ayun ang number 1 na magiging problem mo. Pwede ka nilang pakulong o kasuhan. Kaya kailangan mong humingi ng permiso. Kung hindi naman kailangan, wag na lang. Ikaw na lang, magtiis ka na lang magpicture-picture doon sa CR o sa banyo. At kapag medyo old na, matanda na yung mga amo mo, o medyo mahigpit, kapag sinabi nila na mag-wear ka ng uniform, magsuot ka ng uniform, mag-uniform ka. Pag sinabi na i-close mo yung buhok mo, so laging naka-close yung buhok mo. And take note, minsan yung mga lalaki talaga yung mababait dito. So kung mabait si Baba, minsan suplada si Madam, ang ating amo naman ang suplada. So bigyan mo ng distance. Hindi porke mabait si Baba, feeling close ka na. So para wag magkaroon ng misinterpret between the relationship between the three of you, pagitan yung tatlo, magkaroon ka ng distansya. Lagi mong daanin in a professional way ang pakikipag-usap. Huwag yung pangiti-ngiti, paumis-umis na ganyan kay Baba. Huwag. And maging pino, mahimin. Alam mo naman sa sarili mo yung para igalang kanila, igalang mo yung sarili mo. Huwag kang magpapakita ng any motivation na ganyan. Smile ka dyan, mamaya may in love sa'yo yan, tapos alokin ka niya ng kung ano-ano pag nasaan ka, diba? Minsan kaya tayo napapahama kasi nami-misinterpret nila yung ikinikilos mo. Nasa isip nila na, ay, papayag naman to sa gusto ko. Or masyadong na in love sa'yo kasi nakikita ka na masyado kong tabeme. Mamaya pasukin ka. So, be careful sa lahat ng ikikilos para maging safe tayo palagi. And bawal na bawal din dito kasi Muslim country to, bawal na bawal dito ang makipagrelasyon sa hindi mo asawa. Although, hindi talaga naiiwasan minsan sa lungkot, nakakaroon tayo ng kakilala dito na nakakarelasyon, ganyan, hindi maiwasan. Pero hanggat maaari, maging maingat ka para sa sarili mo, para sa kanya, para sa inyong dalawa. Na walang mangyari na mahuhuli kayo, makukulong kasi nahuli kayo na magkasama, wala kayong maipakitang papers. Kasi hindi kayo mag-asawa dito. So, sobrang ingat talaga kailangan kapag nandito ka sa Saudi Arabia. Kasi mayroon silang mga batas, mayroon silang mga parusa na baka hindi mo kayanin, di ba? Kawawa yung pamilya natin sa Pilipinas. Sumunod tayo sa mga rules nila, sumunod tayo sa mga batas nila para hindi tayo mapahama, di ba? So, ayan yung mga sinabi ko, yun yung mga dapat nyong malaman, mga dapat nyong gawin at tandaan para marami pang iba. Nakalimutan ko palang i-mention is yung paggalang sa kanila, lalong-lalo na sa mga bahay-sambahan nila. Kasi one time may nangyari na, ewan ko kung anong bansa yun, na yung nag-viral na TikTok na sumasayaw yung babae sa masjid. Imagine, masjid yun. Yun yung kanilang, parang sa atin ay simbahan. So, ganun yun kabanal. Kailangan yung irespeto. So, yung babae nagsayaw pa siya doon. Thanks God na lang na pinauwi na lang siya sa Pilipinas, hindi siya napugutan ng ulo or nakulong. Diba? So, siguro hindi niya alam. Kala niya okay lang yun. And for happiness lang yung ginagawa niya. Pero para sa kanila, isang malaking paglapastangan yun sa kanilang relihiyon. So, magkaroon ka ng respeto. Kung yung amo mo nakita mo na nagdadasal, huwag kang dadaan sa harap niya. Sa likod ka niya. Kung nakita mo siyang nakayuko at nagdadasal, huwag mo siyang tatawagin o kakausapin. And maging friendly ka at makisama ka. Pakita mo na mabuting tao ka.
once na mabuti ka, mga nakapalibot sa'yo, mabuti din yan sa'yo. Kahit napapagod, kahit nahihirapan, kailangan mong maging matatag at maging malakas. Kailangan mong ipapakita na kaya ko to, strong ako. Diba? Kasi nandito ka na sa bansa ng Saudi Arabia. Hindi na madali yung pag na-homesick ka, uuwi ka, susuko ka na. So, hindi ganun yung kadali. Kaya, laban lang. OFW nga, laban. So, yung mga iba-iba pa, siguro iba pang mga do's and don'ts, yung mga hindi nyo dapat gawin at dapat gawin is siguro sa mga next video natin ay isi-share natin para makatulong. Sa mga disclaimer po lamang, hindi po ako expert or gusto ko lang pong i-share or ibahagi sa mga kababayan natin yung mga hindi pa abot yung kaalaman kasi madami talagang napapahamak kasi hindi nila alam. Kala nga nila okay lang magpicture kasama si alaga, mamaya kinasuhan na ng amo. Kasi bawal pala. 'Di ba? So, sa ating lahat, mabuhay tayong lahat and keep safe saan mang bansa tayong sulok ng mundo, mabuhay tayong mga OFW. God bless sa ating lahat and thanks you. And kung nagustuhan mo tong video na to, please like and subscribe.